Tingnan niyo sa labas. Tingnan niyo kung ano yung nangyayari. Ay, nako. Nag-i-snow siya mga loves. Yan. So, na-excite ako for tomorrow kasi gusto kong gumawa ng snowman. Ang babaw ng kaligayahan. But yeah, hopefully, kumapal pa yung snow. Update. So, tumigil na yung snow. Ay, namimelt na naman siya mga loves, oh. Yan. So, parang hindi siguro tayo makagawa ng snowman tomorrow. We'll see. We need to wake up early tomorrow so that we can play in the snow. Kailangan ko lang itong ibabad yung aking uniform para matanggal talaga yung mga ano dyan, mga dumi. Diba? Sisimutin talaga natin kasi sayang. Mister nanonood ng ng The Voice. I was upstairs editing but then alala ko na hindi ko pa nalalabhan yung yung uniform. Sunday na bukas. Yung duty ko pa naman is Wednesday night. So panggabi yung duty ko next week. Wednesday, Thursday, Friday. So, matatapos ako Saturday morning. I'm not very fan of doing nights, mga loves. Pero, alam ba naman, sabihin ko, ayaw ko mag-nights. Ayaw kasi yung, na nagre-reklamo. Hindi naman siguro nagre-reklamo, but I'm just so scared of saying no. Alam ko naman na, wala akong obligasyon na mag-nights kasi tapos ako sa hours ng nights ko. Kasi second year, ang dami kong hours na nagawa, night hours. So, kumpleto na ako sa night hours ko. At wala namang set na hours kung ilang hours yung gagawin mo sa nights. Ang pagkakaalam ko lang is, sabi nila doon sa requirements is you need to do nights. So, kung hindi ako gagawa ng nights for the third year, okay na naman. Kasi nakagawa na ako ng nights. Pero, dahil binigyan tayo, huwag tayong magreklamo. Go lang tayo ng go. Oh, it's so dark. Amoy manok yung natin, kusina. Kasi, of course, nagluto ako ng manok kanina. Hindi ko na pinelm yan. Yan. Anyway, mga loves, see you tomorrow kasi wala nang ganap na naman. I-update ko na lang kayo tomorrow, okay? Good morning! Good morning, mga loves! So, 7:30 in the morning and ito na lang yung natira na snow. Hindi na marami. Yan. We should have got some bird feeders, you know. Yeah, I know, because of... Bird is struggling. Yeah, we need to get some next time. They haven't been old, they didn't do it. So, I don't think so. Lalabas tayo para gagawa tayo ng snowman. Kasi hindi naman, hindi siya marami. Tapos, it looks like they're melting. And for the first time, tingnan niyo. This one has the look. Thank you. We light the fire today. Hi, mister. Are you feeling okay? Good. Gosh. Bababa tayo kasi kailangan ko inom ng gamot. Kasi
Kasi tumutulo talaga yung sipon ko mga loves and yung pakiramdam ko sobrang masama talaga. Magna-nights pa naman ako tomorrow. I feel like I got temperature. Ay, wala naman. 36.6. Yung ano ko, yung nafe-feel ko ngayon is parang giniginaw na mainit ako. Yung feeling na yun. Inom tayo ng paracetamol. Oh, by the way, mga palangga, na-receive na pala ng family ko yung balikbayan box ko. Sobrang natuwa talaga ako kasi pinadala ko yung balikbayan box via LBC noong first week sa September. Third ba yun ng September? Mga ganon. I think 3rd of September. And yeah, they keep their words na aabot talaga yung balikbayan box natin before Christmas. So, na-receive ng family ko November 30, na-receive nila. Yung mga pamangkin ko, sabi nila na tita, yung mga chocolates kulang. Naawa ako mga loves kasi of course, dahil mga bata, wala talagang filter sa mga sinasabi. And yeah, isang box talaga mga loves, hindi siya enough para sa amin, para sa kanila, kasi ang dami kong pamangkin. But thankful pa din ako sa LBC kasi dahil sa kanila nakapagpadala ako ng mga chocolates, mga maliliit na bagay. Kasi at the moment kasi sinabi ko sa kanila na isang box muna yung papadala ko kasi magastos naman talaga yung magpa-box. Hindi magastos yung magpadala itself, yung ilalagay sa box, yung magastos. So, noon talaga, noong nagtatrabaho pa ako, 5 boxes yung pinapadala kasi tag-iisa sila. But then, at the moment kasi almost 3 years na akong walang trabaho. Hindi nga almost 3 years na talaga akong walang proper work. I'm just relying sa YouTube and kung nagre-rely ka lang talaga sa isang income mga loves, hindi siya enough kasi of course yung YouTube ko, ginagamit ko sa tuition fee ko, padala, tulong sa pamilya. And hindi lang yung family ko yung tinutulungan ko, hindi lang yung nanay, kundi mga kapatid. Sometimes yung mga extended family, nagme-message pa, napautang naman kasi mayaman ka na sa UK. Ay, naku, kung alam pa lang nila yung buhay dito sa ibang bansa. Malalaman nila na pag nasa ibang bansa ka, hindi ka mayaman. Same lang. Magbuboiled ako ng tubig. Hello? Yes? Right. Hi, just had. Dr. John's here. Stand. I Hands up. surrender. Surrender. I'm alright, but I feel shivery. Minus 35. I knew she was cold. Right. When did you last take a pill? Just now. Oh, that's okay then. I got an evidence if you don't No, believe so me. how many did you take? 1. Oh, hi mga loves. I'm trying to do some editing. Kasi yun na nga, balik OJT na ako. And 3 nights in a row ako. And guarantee, hindi na ako makakapag-edit or wala na akong material na i-edit. Kasi of course, hindi na ako makakapag-vlog for that 3 days. So, dahil meron pa tayong kakaunting material, gusto ko itong tapusin. By the way, I feel a lot better na, pero yung throat ko sobrang sakit pa din. Ngumuya na naman ako kanina ng strep cells, pero wala pa din talagang effect mga loves. Hopefully tomorrow I feel a lot better kasi it's not fun when you're trying to do a work or OJT if you're not 100% feeling better.
Pero yun yung life natin dito. Pag OFW or kung may trabaho ka, bawal magkasakit kasi meron tayong binubuhay sa Pilipinas. Totoo. Pero sa case ko, pwede naman ako umabsent kasi this is an OJT. Pero kung a-absent ako ngayon, mag-off sick ako, kailangan ko siyang i-make up sa July. July yung recouping hours namin. So as much as possible talaga, kung kaya sa katawan, ipupush ko to. And anyway mga loves, meron tayong bad news galing sa Pilipinas. You cannot guarantee in life talaga mga loves. So si nanay nakatanggap ng bad news galing sa kapatid niya. So of course sinika ng mga kapatid ko na ganito ganyan. So yung panganay na kapatid ni nanay, pumanaw siya. Honestly, itong auntie ko na to, hindi ko siya kilala talaga. Don't judge me for this, ha? Let me explain kung bakit hindi ko siya kilala. So, kami mga kakapatid, growing up, hindi talaga kami close sa mga auntie or uncle namin, lalo na sa side ng tatay ko. Sa side ng tatay tayo magsimula. So, halos sa mga side ng tatay ko, meron silang kaya, and kami talaga, mahirap talaga yung buhay noon. So, growing up, parang, this is so bad to say, but that's how we feel when we are kids. Yan yung nafe-feel namin na parang we feel left out pag may mga gatherings or ganito, ganyan, hindi kami invited. So, growing up, parang hindi kami known sa kanila. Pero ngayon, okay na. Kasi nakapunta na tayo dito. That's sad, but that's the reality. Ngayon na nandito ako, parang yung mga pinsan ko na noon hindi sila pumapansin sa amin, ngayon pumapansin na mga loves. So, ayun, that's why na ngayon I emphasize talaga sa mga pamangkin ko na gusto kong magkaroon ng good relationship to them para ayaw kong maulit yung experience ko sa na-experience namin noon. So, that's why mahal na mahal ko talaga yung mga pamangkin ko. So, sa side naman ni nanay, kaya hindi ko kilala itong auntie ko na to is because halos sa mga kapatid ni nanay, malalayo sila nakatira. So, may pumunta sa Manila, sa Bukidnon, sa Cagayan, and kami nakatira sa sa probinsya. So, nandoon sila sa city. Pero si nanay, maganda yung relationship niya sa mga kapatid niya. So, ayun, hindi ko siya talaga nakita, hindi ko siya na-meet ever in my life kasi hindi ako sure kung nakatira ba siya sa Cagayan or sa Bukidnon. Basta, nasa ospital siya ngayon at the moment kasi pumunta si nanay sa ospital sa Cagayan. Hindi na nabutan ni nanay actually kasi namatay daw siya mga 2 o'clock in the morning, if tama yung sinabi ng kapatid ko. Pero si nanay nakarating doon sa hospital mga 2 o'clock in the afternoon kasi of course biyahe pa from Osamis to Cagayan, medyo malayo-layo din. So yeah, sad to hear about it kasi sad naman talaga pag may mamatay sa mga family member, lalo na kay nanay. Nakita ko talaga yung pagmamahal niya sa mga kapatid niya. Kaya ayun, doon mag-i-stay muna si nanay ng 7 days, sabi niya. Kaya si nanay wala sa amin ngayon. Sobrang bad timing talaga mga loves at wala talagang pinipili, no? Kasi diba December, family time, and yung mga pinsan ko na pamangkin ni nanay, hindi ko din sila na-meet talaga. And yung mama na lang sana nila yung natira kasi wala na din silang papa. Kaya ayun, nandoon si nanay for support. To guide them na din kung ano yung mga gagawin.
Kaya we need to enjoy every moment of our life to spend with our parents, and happy ako na at least si nanay nakapunta dito sa UK. And I know there will be more next time. Kasi marami din kasi sa inyong nagtatanong, bakit hindi ko pinastay si nanay until Christmas? Ano kasi, nag-OOGT ako mga loves, and feeling ko kasi, unfair kay nanay na majority of her time is nandito lang talaga siya, wala siyang kasama, hindi tulad sa amin. Kaya this time, hindi ko siya pinastay ng matagal kasi first time din niyang malayo sa pamilya. So, next time na lang, depende na yun kung ilang months siya mag-i-stay. But, next year is her big day, big birthday niya. So, I don't think so as well na mag-i-stay siya for a long time. But yeah, she will experience the Christmas, the full-blown winter season talaga next time na pumunta siya dito. So, yun yung news ko para sa inyo mga loves. Halong good. Kasi yun na nga kanina, diba sabi ko natanggap na ng mga family ko yung LBC Balikbayan box. At ngayon, nakatanggap tayo ng bad news.